Isang maliit na detalye, pero napansin niyo po ba pagkatapos lumabas ni Zacarias at hindi na ito makapagsalita, puro senyales na lang ang kanyang ginagawa, ang mga tao ay nagbulong-bulungan. Hindi na pala nakapagtaka na mula noong una pa, meron ng mga marites. At nung nag-research ako about sa mga marites, ito palang mga marites na ito, mga matatalino. Nakapag-aral po pala to. Ang mga marites ay nag-aral ng Master of Arts in relaying information through exaggerated storytelling. Nakarinig lang sila ng isang bagay, pag inilipat na sa kapitbahay at nagkita-kita na ang mga marites, mariposa, marisa, ay naku, 10 bagay na ang binibigay. Kaya lang minsan, ang nakakapagtaka, kaayos-ayos ng mga tanong, hindi rin sila marunong magkasundo ng mga sagot. Halimbawa, sa simpleng pakikipag-usap, itatanong, kumain ka na ba? Imbis na ang sasabihin, oo, hindi lang ang sasabihin, busog pa ako. Anong oras na? Imbis na sasabihin ng oras, sasabihin, maaga pa. Itatanong kung paano ginawa ang bibingka, sasabihin, madali lang yan. Galing nating mga Pilipino sumagot sa mga tanong, Sasabihin ang tanong, saan ka pupunta? Ay, dyan lang ho. Diba? Nandyan ba ang tatay at nanay mo, lalo na pag may naniningil? Sasabihin, bakit po? Ay, ito pa yung pinakamalupit. Nasaan ka na? Tinatanong ng boyfriend mo, girlfriend mo, nanay mo, tatay mo. Alam niyo po ba ang sagot? Malapit lang, wait lang. Parang walang kasagot-sagot. Ano po? Pero, makakalaman din tayo at makakatuto rin tayo sa mga marites na yan. Hindi lang siguro puro chismis ang kanilang binibigay. Balik po tayo sa ating natunghayang ebanghelyo. Magtatanong ang iba, paano naging ebanghelyo ito? Wala naman nabanggit tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Pero kung mapapansin po natin, nakapaloob ito sa sinabi rin ng mga hula ng propeta. Kung pabalikan po natin ang lumang tipan. Mula kay propeta Isaiah, Zacarias, hinulaan nila at sinabi nila na bago darating ang manunubos, bago darating ang Mesiyas, merong isusugong parang Elijah. At ito na nga, si Juan Bautista. Kaya ang pagtatagpong ito, ang pagpapakita ni Anghel Gabriel kay Zacarias, ito ay nagbabalita na isisilang ang maghahanda ng daan, ang magsisiwala ng pagdating ng Mesiyas. Pero makulay po ang pagtatagpong ito dahil hindi naniwala ang saserdoteng si Zacarias. Ulitin ko po, lalo na ang kanyang title, saserdoteng Zacarias. Hindi lang siya ordinaryong tao. Isa siyang pari at may mataas na katungkulan. Na para bagang sasabihin mong dapat alam niya rin ito. Pero hindi rin po natin siya masisisi dahil sa mga tinatanggap na batikos, kumbaga, mga tinatanggap na pagpupuna ng mga taong nakapaligid din sa kanya. Noon wala pa silang katawagan. Ngayon, tatawagin natin silang mga marites at mga tolits. Ang mga babae kasi tawag sa kanila marites. Mari, anong latest? Sa mga lalaki, ang tawag naman is tolits.
Tol, ano ang latest? Yung sinasabi nila eh. Pero ano po ang mapagninilayan natin sa tagpong ito? Magbibigay po ako ng 3 bagay. Una, medyo mahaba-haba lang po ang kanilang mga bilang. Una, ang mga kinukonsidera nating kakulangan o kapansanan ay siya palang gagamitin ng Panginoon para magawa natin ang ating misyon. Ang akala natin kaparusahan talaga ang ginawa niya kay Zacarias na hindi makapagsalita at hindi makarinig. Pero kung sa isang banda makikita natin, napakalaking tulong nito kay Zacarias at kay Elizabeth. Kasi kung titignan po natin, nung panahong iyon, hindi man tinatanong ang mga babae. Kahit na magsalita sila sa korte, walang kwenta ang kanilang testimonya. Ang mga lalaki talaga ang kanilang tinatanong. E di absuelto na si Zacarias sa mga chismis dahil hindi makapagsalita eh. Tignan niyo yung mga asawa niyong mga lalaki pag ayaw magsabi ng totoo. Yung iba eh nagtutulog-tulugan, naglalasing-lasingan, or may sakit. Nakatulong pa nga kay Zacarias ang kanyang pagiging pipi, pagiging bingi. Pero pagdating po sa atin, at hindi ko pinupuna, sasabihin ko po ngayon, kung sino man yung merong mga physical na kakulangan dito, o deformity, or disability, hindi po. Marami tayo sa ating lipunan na kahit meron silang kakulangan, hindi kumpleto ang kanilang kamay, hindi kumpleto ang kanilang paa, meron silang mga deformities, hindi ito naging hadlang para mamuhay sila ng normal at bilang isang tao at merong isang dignidad. Kadalasan pa nga, tayo na sinasabi nating kumpleto ang napakababa ng ating dignidad dahil hindi natin alam pakitunguhan ang bawat ito. Ang hindi natin alam na yung pagkukulang na kinukonsidera natin sa isang tao, yan pala ang magbibigay ng kwento, ng karunungan, at ng pagkakaalam sa ating buhay. Meron silang naidudulot na kabutihan para sa atin. Pero kung tutusin, di po ba mga minamahal na kapatid, kahit na sabihin nating mukha tayong kumpleto, lahat tayo merong kanya-kanyang pagkukulang. Hindi man ito pisikal, maaring spiritual. Lahat tayo may pagkukulang. Merong disability, kumbaga, in terms of our spiritual life. Why? Because we are sinners. Yan ang disibilidad natin sa espiritual na pamumuhay natin. Hindi na tayo matututo sa ating pagkakasalang. Buti na lang, binigyan tayo ng sakramento ng Panginoong Jesus na pwede nating kalingain sa ating pagtutuwid sa ating buhay. Kaya nga, huwag nating ibaba yung mga taong nakikita nating pisikal na may kakulangan. Tanggapin natin sila bilang kamukha nating may dignidad. Pangalawa, nakikinig at natatandaan ng Diyos ang bawat samot dalangin natin sa Kanya. Kadalasan maari ang ating reklamo, Panginoon, matagal ko na po itong idinadalangin sa iyo. Matagal ko na po itong ipinagluluhod sa iyo. Natatandaan niyo po ba nung nag-a-apply pa kayo papunta dito sa Canada?
Ilang simbahan ang inyong nabisita? Ilang nobina ang inyong natapos? Ilang Santo Rosario ang inyong dinasal? At nung biyayaan tayo ng Diyos, kung lahat marunong magpasalamat, abay, kulang itong katedral para sa ating lahat. No? Kasi yung iba sasabihin niya, yeah, now we are now in Canada, we need to follow what is being a Canadian. Yeah, right. Pero nung balikan mo yung buhay mo, mula sa umpisa ng simbahan, lumuluhod ka hanggang sa altar. Nagpapatira pa ka pa. Hindi nakalimot ang Diyos. Hindi rin siya nakalimot sa mga samot dasal ng matandang Zacarias at ni Elizabeth. Kung babalikan din natin ang kanilang pamumuhay, sila ay nabubuhay outside Jerusalem. Kasi siguro narindi na sila. Pumunta na lang si Zacarias nung panahon nilang mag-aalay sila ng insenso para makaiwas sa chismis, para makaiwas sa mga masamang gawain, makipag-away pa siguro sa kapwa, malayo-layo ang bahay nila. Nung pinuntahan ko po ito, nasa very hillside ng Jerusalem. Kailangan mo pang umakyat ng mga, let's say, mga 50 to 80 steps. Naabot naman ako nung kahit isang oras nakaakyat naman. Kaya minsan, mga minamahal na kapatid, isipin din po natin, bakit kaya hindi na nagsisimba yung mga ibang tao? Baka sa atin na rin. Baka minsan na nga lang nagsimba, dala-dala ang anak. Pinagalitan pa natin dahil maingay ang anak. Abi, magpasalamat tayo, dinadala ng mga magulang ang mga anak nila sa simbahan. Bakit? Kaming mga pare, natutuwa kami pag may naririnig kaming umiiyak na bata sa simbahan. Bakit? Ibig sabihin, may mga batang susunod na magsisimba. Imbes na pagalitan natin, tulungan po natin sila. Abay, mabibigla ka kung isang matanda nag-iiyak dito at naglulupasay, makikita mo kamukha nung isang bata dyan. Sayang-sayang isang bata. Makita mo yung isang matanda dyan naglulupasay. Marites ang dating. Hindi nakakalimot ang Diyos sa ating mga dasal sa Kanya. Tamang-tama at saktong-sakto ang pagtugon, ang oras ng pagtugon ng Diyos sa ating mga dasal. Pangatlo, may pag-asa kahit sa panahon ng pagkabalisa, kadiliman, bighatit pagsubok sa buhay. Sana maisip natin na kapag bago tayo sumuko, pwede nating sabihin, baka iniaadya lang ako ng Panginoon sa mas malaki pang grasyang ibibigay sa atin. Imbis na maging negatibo ang ating pag-iisip, sana maging positibo ito. Kasi minsan nakakasagabal lang tayo o kita lang tayo ng medyo hindi nasusunod ang ating panalangin, reklamo na agad tayo. Diba? Na imbis na makapag-imbita tayo ng mga positive energy, positive vibes, pagkagising pa lang sa umaga, nakasimangot na. Diba? Pagtingin mo sa kabila, nandiyan ang asawa mo, simangot pa. Diba? Paano ka pa naman gigising ng maaga? Diba? Naiintindihan po natin, normal lang naman yung maging simangot, minsan malungkot. Pero pag-aralan din po natin na mas maganda ang buhay kung laging positibo ang ating ibinibigay. Kung lagi tayong positive thinkers rather than
negative. Ganito po ang ginawa ng matandang mag-asawang si Zacarias at si Elizabeth. May mga pagkakataong napakababa, di ba, ng kanilang buhay. Dahil nga, nung panahong iyon, di ba, pag tumanda ka, lalong-lalo sa babae at wala kang anak, baog ka, you are cursed. Napakapangit ng tingin ng tao sa iyo. At kung namatay pa ang iyong asawang lalaki, naku po, wala na. Kaya nga yung ginamit sa ating ebanghelyo, kadustaan. No? Ako po hindi tunay na Tagalog, ako'y Kapampangan. Kaya minsan mamaya makikita nyo, ako'y dagdag bawas ng ets. Ano? Kadustaan. Mababang klase, no? Pero nanatili silang tapat. Ginampanan pa rin ni Zacarias ang kanyang pagiging pare at nanatiling mabuting asawa si Elizabeth sa kanya.